po yan. Linawin muna natin para sa kapakanan ng lahat ng listeners, viewers natin na may main petition, yun yung pending. Samantala, yung temporary restraining order na ipinalangin nila from last week or from 2 weeks ago, yun po kasi yung mas urgent. Kaya kapag po dinenay iyon, tatayo pa rin po yung main na petisyon. Wala pong implication na dahil denied yung TRO automatic o kaya ang patutunguhan ng main ay kahalintulad ng TRO. Ang ibig pong sabihin po kasi ng temporary restraining order, meron po kayong ipinagtitigil muna na gagawin sana ng isang government na office or ng law enforcement dahil sa palagay po ng mga nagpetisyon ay may irreparable injury, ibig sabihin may damage ba, madadamage ba si Senator Bato. Ngunit yun daw po as per announcement ng Supreme Court last week, denied daw po dahil hindi probably nakitaan ng sense of urgency or walang irreparable damage. However, pending pa rin po sa Korte Suprema, dinideliberate pa rin po nila or baka patuloy yung pag-proofread nila sa kanilang decision na i-release. Wala pa po tayong ideya. Yan po ang press release nila kahapon ng Supreme Court Public Information Office na antayin po yung decision sa main. Yung i-release daw po today ay yung decision lamang sa patungkol sa TRO. Yung probably the question on jurisdiction dapat prospective lang yung i-rule ng Supreme Court sapagkat malinaw po kasi yung nasasaad po dun sa mga nilagdaan nating mga tratado o mga kasunduan noon at may mga batas din po tayo na kapag po miyembro po tayo noon at sakaling tayo ay lumisan, yung pong mga kaso o mga issue na nag-arise doon sa time frame na tayo po ay miyembro ay talaga pong ibabato po yan sa ICC. Ngunit abangan po natin ang magiging scholarly discussion ng ating mga justices. Ngunit kung yung nasasaad sa text or doon sa yung nasusulat po mismo, hindi po maaaring i-invalidate yung warrant na dahil sasabihin na walang jurisdiction ang ICC sa Philippines dahil kung basis din lang ng batas or mga existing na agreements, malinaw po kasi doon na habang miyembro po tayo, sakaling tayo ay kumalas, lahat po ng mga nangyari sa nakaraan bago tayo kumalas ay palagi pong saklaw pa po tayo ng ICC. International law-wise, meron pong mga tawag dito, mga scholarly thought na yung mga tumulong din po sa kanya at siya po na nag-e-evade ng arrest, meron pong pananagutan at consequences po yan. In fact, meron nga pong press release si Secretary Vida ng Department of Justice na yung mga nag-aid or nag-abet din. Abet meaning nag-assist na itago muna, ikubli muna si Senator Bato. Meron daw pong corresponding actions na patutunguhan dyan. Nagsalita na po ang DOJ Secretary natin na they are keen on filing charges. Pinag-aaralan pa po nila, wala pa naman pong na-file, pero yan po ang nasa mind nila na fugitive from justice at saka enforceable daw po yung warrant na isisilbi nila. Kaya pinaghahanap po nila si Senator Bato de la Rosa with the caution na may mga weapon or armed daw po ang si Senator Bato. Yan po ay galing po sa kanila. Per se, yung nakikisakay ka lang sa kaibigan mo, sa katrabaho mo, sa katropa mo, wala namang criminal implication yon. Kasi ako mismo nakikisabay ako sa mga friends ko, kila Christian, kila Debs, thank you sa kanila. Kaya lang, iba kasi yung sitwasyon ngayon, yung circumstances ngayon, pinaghahanap po siya ng mga alagad ng batas. And therefore, yung kanyang actually dapat hindi sinabi ni Senator yun, yung nakisakay ka lang kasi doon pa lang may lead na yung investigating body na indeed vehicle niya yun, red flag na nga yun yung vehicle niya yun. Yung pangalawa, yung sinabi pa niyang nakisakay lang. Hindi na good faith yun kasi may knowledge na si Senator doon na may gulo nga, di ba? Meron nga, prior to that incident, meron nga putukan pa yata or meron pa nga yatang incident na kaguluhan sa labas ng Senado. But at the same time, pwede rin niyang i-claim as a defense na may pending sila na petition. Sila Bato, may pending petition sa Supreme Court. Hence, trinit niya si Bato na lawfully may right na freely lumabas ng compound, magpunta anywhere.
I think for the optics, it does not send a good visual message. Lalo na sila ay nasa national government, di ba? All officials, high or low, any citizen at that, dapat kapag may pananagutan na pinapatawag siya, dahil siya ay nirereklamo, humarap na lang siya. At equally sa mga kasamahan din niya, hindi magandang tignan, maigi man ng kanilang layunin na antayin ang desisyon ng Korte Suprema for prudence sake, pero yung impression, yung notion na nakataya dito, yung reputasyon ng Senado bilang isang institusyong demokratiko na sana ay kaakibat ng national government bilang co-equal din sila na branch ng government, na sana tumutulong sila sa pag-cooperate sa batas rather than sa pagpigil sa law enforcement na ituparin ang kanilang katungkulan for due process purposes.